God, hallelujah. Isa pong mapagpalang hapon sa ating pong lahat. Pagpalang umaga po dyan sa Amerika at sa lahat po ng bansa na aabutin ng pagbabahagi ito ng mabuting balita. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pagninilay sa salita ng Panginoon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at ikaw ay aming pinasasalamatan sa isang napakagandang panahon at pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang amin pong patuloy na mapagnilayan ang iyong mabuting balita. Panalangin po namin, O Diyos, na kahabagan niyo po ang bawat sa amin, lalong-lalo na po ang aking mga kapatid na siyang makikinig at manunood sa sandaling ito. Dalangin ko na hipuin mo ang kanyang puso at bigyang tugon ng lahat ng kanyang pangangailangan sa buhay. Higit sa lahat, hayaan mo lang yung mabuting balita ay tumimo ng malalim sa kanyang puso upang ito'y maghatid ng kagalingan hindi lamang sa pisikal niyang pangangatawan, kundi sa kanyang spirito at kaluluwa. Salamat po, Ama, at pagpalain mong lingkod mong ito. Dalangin ko, Diyos, na mula sa pusong ito'y pagaluin mo ang iyong kalooban. Salamat, Ama, at ipinagkakatiwala po namin ang sandaling ito sa ngalan ng aming Panginoong Kristo at sa patuloy na gabay at pagtulong ng Inang Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Sa pong mabiyayang hapon po, umaga, tanghali, sa lahat po ng aabutin ng recording po na ito. So, sa akin pong pagpapatuloy, babasahin ko po sa inyo ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyong sinulat ni San Juan. Ang kabanata ay 3, ang talata ay 16 hanggang 18. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. So ito po, mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ayan, magandang hapon po sa atin pong lahat. Ang gusto ko pong i-share sa inyo sa hapon po nito ng ating pong pagninilay ay pamamagatan ko pong The Beauty of God's Love. Ang kagandahan ng pag-ibig o pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa isang pagkakataon, ang teacher po sa classroom ay nagbigay ng maikling pagsusulit sa kanya pong mga estudyante, mga kapatid. At napansin niya ang sagot ng isa sa kanyang mga pupil na puro pagmamahal ang naisulat niyang sagot doon sa mga tanong na kanyang nabasa sa test question. At tinanong yun ng teacher sa kanya, pangalanan na lamang po natin na Pedro. Ang sabi ay ganito, Pedro, bakit naman puro pagmamahal ang isinagot mo sa mga tanong? At ang sagot po ng bata, kasi ma'am, ang sabi po ng lola ko, wala daw mali sa pagmamahal. Amen? So wala daw mali sa pagmamahal, mga kapatid. So, ang pamagat ko nga po ay The Beauty of God's Love. Ang kadakilaan, kagandahan ng pagmamahal ng ating Panginoon. So, sa isang seminar na ibinibigay po
ng El Shaddai Ministry na kung tawagin ay Catholic Life in the Spirit Seminar or CLSS. Doon po sa seminar po na iyon ay napapalooban o kinapapalooban po ng iba't ibang mga topic katulad ng salvation, new life, God's love, receiving God's gift, at baptism of the Holy Spirit. So ang isa sa mga topic po doon ay God's love. At doon nga po ay napag-uusapan ang wagas dalisay na pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. At bago ko po talakayin ang kagandahan ng pagmamahal ng Panginoon, allow me, brothers and sisters, na ibahagi ng bahagya ang ilan sa mga research ko. Kasi nag-research po ako, inalam ko kung may iba pa bang uri or ano-ano ba ang uri ng pagmamahal na mayroon sa mundo. Ang isa sa mga ibinigay sa mga hiniling ko o research ko na uri ng pagmamahal ay yung tinatawag na Eros Love. Ang Eros Love ay romantic, passionate, punong-puno ng passion, at physical love between partners or spouse. So, ibig sabihin po, ang Eros kind of love ay mas nakikita natin ito sa relasyon ng mag-asawa. No? Eros, erotic, ganon. So, romantic, passionate. Ang isa pa sa mga na-research ko ay yung tinatawag na philia. Ang philia naman po, ito ay tumutukoy sa malalim na kaugnayan at pagmamahalan ng magkaibigan or friendship, yung loyalty nila or mutual respect sa magkaibigan. No? So, philia, sabihin ko ay tumutukoy ito sa pagmamahalan at friendship, no? Sa mga magkaibigan. Ganun, mga kapatid. Ang isa pa po sa saliksik ko ay storge kind of love. Ang pagkaka-spell po ng storge ay S-T-O-R-G-E. Ang storge kind of love, ito naman po yung natural affection. Ito yung natural, ibig sabihin yung normal na nararamdaman. Okay? Pagmamahal ito na normal na itinitibok o ipinapadama or nararamdaman in return sa loob ng tahanan. Sino-sino ba yung mga karakter sa loob ng tahanan? Ay wala na pong iba kundi ang mga magulang at ang kanya pong mga anak. So, in short, ang storge kind of love, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa pagmamahal sa family. Familial love ang tawag po doon, mga brothers and sisters. At last, panghuli na lang po, na na-research ko, kind of love ay agape. Ang agape, kind of love, ang ibig sabihin po ay unconditional. Siguro paghiwalayan po muna natin yung un at conditional. Baka makatulong lang naman. Kapag sinabi pong conditional, ay may kondisyon. Ay may kondisyon. Ibig sabihin, mahal kita kung may pera ka. Guwapo ka kung ililibre mo ako ngayon ng halo-halo dahil mainit ang panahon. Gusto kita kung guwapo ka. Ano, no? So, ibig sabihin, may kondisyon. Hindi ganon ang agape. Ang agape, unconditional. Ibig sabihin, mahal kita regardless if you are rich or poor. Regardless kung ikaw ay kayumanggi o maputi. Regardless kung ikaw ay gwapo, babanggitin ko sanang pangit pero parang wala naman yatang pangit na nilikha ng Panginoon. Ano? So, walang hinihinging kondisyon ang agape kind of love. Selfless love, yan ang agape, mga kapatid.
hindi makasarili. Okay? Okay? So, meron siyang care for everyone. Ibig sabihin kapag sinabing everyone, sa lahat, kinikare niya ang lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi lamang yung mga family members or relatives, even strangers, kinikare ng isang tao na nagtataglay ng tinatawag na agape kind of love. It is often seen as the highest form of love. Tinitignan siya bilang pinakamataas na antas o uri ng pagmamahal. And I am glad to say na ang agape kind of love ay sa Diyos lamang natin ito makikita at mararanasan. Bakit? Kasi kung babalikan po natin ang mabuting balitang atin pong binasa, which is sinasabi nga po nila, the heart of the Bible, or the heartbeat of God, yung teksto na John chapter 3 verse 16. Bakit sinasabi po nila na ito yung pinakapuso ng Diyos? Dahil mula rito ay pinapakita sa atin ng Diyos ang napakalawak, napakalalim na pagmamahal niya sa atin. Yung unconditional love na sinasabi natin kanina, which is agape, makikita natin ito sa Kanya. So, yung mga pinag-uusapan po natin, the beauty of God's love, number one, it is universal. Okay? Kapag sinabi pong universal, sakop nito lahat. Tandaan po kasi natin ang binasa, for God so loved the world. At ito ay malinaw na tumutukoy sa sangkatauhan. Ibig sabihin po, lahat ng tao, hindi lamang tao dito sa Pilipinas, kundi lahat ng tao sa buong mundo ay minamahal ng Diyos. Amen? So, linawin natin ang mga kapatid ko. Hindi naman niya sinabi na, for God so loved the earth, para sana sabihin natin na, itong mundo pala ito na tinayuan natin ng bahay, tinatamnan natin ng iba't ibang mga fruit-bearing trees. Hindi ito. O sabihin natin, hindi lang ito. Hindi ito yung tamang tinutukoy. Dahil malinaw, for God so loved the world. Ibig sabihin po, tumutukoy ito sa lahat ng uri ng tao, kahit saang bansa siya galing o nagmula, dahil ang tinutukoy sa isang salitang banyagang pinagaan, everyone. So God's love is for everyone. It is a universal kind of love. Minamahal niyang Diyos ang lahat ng tao. Amen. Amen po yun. Regardless kung maitim o maputi ang balat, regardless kung mayaman o mahirap, nasa mayamang bansa o average na bansa o bansang marami ang utang sa ibang gobyerno, ang Diyos ay lubos na nagmamahal sa lahat ng tao. Nang walang pagtatangi, walang itinatangi ang Panginoon. So again, that's how beautiful the love of God is. Wala siyang itinatangi, lahat ng tao mahal niya. That's it. Pangalawa, it is sacrificial. Okay? Ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng Ebanghelyong ito ay pagmamahal na handang magsakripisyo. Dahil bakit? Sinabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Meaning, it is a greatness of heart
Kadakilan ito ng puso ng Diyos. Ipinapakita sa atin yung generosity ng Panginoon. Bakit? Kasi kahit nag-iisa, bugtong na anak, ibinigay pa para sa bawat isa sa atin. I hope nakikinig po kayo mga kapatid. It is saying right now that God gave His Son, costly giving, without holding back, walang pag-aalinlangan, ibinigay sa atin ng Panginoon kahit masakit ito para sa Kanya. No? Naniniwala ako doon sa sinasabi ng mga biblical scholars na or Bible scholars pala, na nung daw malagutan ng hininga ang Panginoon Jesus, di ba yung napapanood natin, napabasa natin sa Biblia, na pumatak ang ulan. At yung patak ng ulan na yun, mga kapatid, ay tanda ito ng pag-iyak ng Diyos. Dahil hindi matiis ng Diyos na tinitignan ng kanyang anak habang ito ay hirap na hirap sa kanyang kalagayan. Yung pagdilim nga ng langit na yun, ang sabi nila, ipinikit ng Diyos ang kanyang paningin. Ibig sabihin talagang masakit din yun sa part ng Diyos Pero dapat gawin niya ito nang walang panghihinayang at ginawa nga ng Panginoon. God did not give us something small or ordinary. Pagkus ibinigay ng Panginoon sa atin, brothers and sisters in Christ, ang isang napaka-espesyal na regalo. It was the highest, the most precious gift that God could ever give, none other than the Lord Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo lamang. And that is the meaning of true giving. That is the meaning of a true sacrifice. Yung nararamdaman mo, yung nagbibigay ka na nararamdaman mo, ramdam mo yun. Yan ang tunay na nagbibigay. Mayroon po yung pagkakataon na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa loob ng templo para manalangin. Sa pagtayo ng Panginoon Jesus, napansin niya ang dalawang uri ng tao. Yung isa ay mayaman, yung isa naman po ay mahirap lamang o pulubi. So napansin ng Panginoon na nagbigay ng malaking halaga yung mayaman. Mayaman kulog ng malaking amount. Samantalang yung mahirap, yung natitira sa kanya, ibinigay pa sa templo, tinalagukan pa ang kanyang dito. Pagdagok na hindi pagsisisi, kundi parang sinasabi niya sa sarili mo, ito lang ang maibibigay ko. Sipin mo yun, pangkain na lang ng mahirap ang buhay, binigay pa para sa templo. Ramdam niya yun. Hindi na nga natin alam kung habang ginagawa niya ito, masakit na rin ang kanyang tiyan. Subalit talagang gusto niyang magpasalamat sa Panginoon kahit nahihirapan. Alam niyo, pagkatapos noon, tinawag ng Panginoon ng pansin ng mga alagad at ang sabi niya, alam niyo kung sino ang umuwing kinalulugdan ng Diyos? Yung babaeng balo na nagbigay at nagkaloob. Isipin mo yun. At yun ang tunay na pagbibigay. Pinakita sa atin ng Diyos ang tunay na kahulugan ng pagbibigay, pagsasakripisyo. Ang ibinigay na kabayaran ng kasalanan natin, hindi 1,000 pirasong kabayo o tupa o tunay-tunalagang ginto. Hindi Dahil marami siyang ganun Madali para sa kanya ibigay mo. Dahil lahat ng bagay, kayamanan ng Diyos. Subalit mo, nag-iisang anak. Ibinigay pa para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Third is intentional. Alam mo, yung pagmamahal ng Diyos na sinasabi natin na napakaganda, napakadakila ang pagmamahal ng Diyos. Dahil ito ay
ay personal na ipinapadama sa bawat tao. Yes, ang sabi natin kanina, mahal ng Diyos, universal ang pagmamahal ng Panginoon, pero ito, pakinggan mo ito, kapatid ko. Yes, nabanggit ko, universal, para sa lahat yun. Para sa lahat. Pero ito ang sinasabi ng Biblia. Katulad ng pagtawag ng pastol sa kanyang mga tupa by their names. Di ba sabi ng Biblia, tinatawag ng pastol ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan. Bakit? Kasi malalim ang kaugnayan nito sa kanyang mga tupa. Ganun niya sila pinahahalagahan, ganun niya sila minamahal. At ganun ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, intentional ito. Hindi tayo aksidenteng minahal ng Panginoon. We are not loved accidentally. We are loved by God intentionally. Intentional ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ako si Bernard, minamahal ako ng Panginoon ng higit sa pagkakaalam ko. Ganun din po sa bawat sa atin. Kilala tayo ng Panginoon. At sa pagkakakilala niya sa atin personal, ganun din po ang paraan niya na ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. He wants us to feel the love of God intentionally. Fourth, the beauty of God's love is redemptive. Ang pagmamahal ng Panginoon ay ipinapadama sa atin, ipinapakita sa atin sa paraang pagliligtas sa bawat isa sa atin. Iyan ang dahilan kung bakit ipinagkaloob sa atin ang kanyang bugtong na anak. Wala sa atin ang kakayahan na mabayaran ang ating mga kasalanan na sana'y magbubunga ng kaparusahan sa atin. At totoo naman po yun. We deserve judgment and death. Deserve natin ang judgment. Deserve natin ang kamatayan. Subalit dahil sa pagmamahal ng Panginoon, inalay niya ang kanyang buhay sa atin upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Yung sanang kasalanan at kaparusahan, nabura, naalis ito, mga brothers and sisters, at ang ipinalit sa atin ay kaligtasan. Salamatan natin ng Diyos sa pag-aalay na niya kanyang buhay, tayo ay naligtas. Tinanggap natin ang kaligtasan, buhat sa ating pong Panginoon. Inuulit ko, we deserve judgment and death, but God gave us life instead. Instead na kaparusahan, ang ibinigay pa sa atin ay kaligtasan. That is mercy. Awa at habag ng Diyos po yan. Amen. Hindi natin deserve. Hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, iniligtas tayo sa kaparusahan, bunga ng ating mga kasalanan. Amen. So alam niyo, kung babalikan ko lang, talagang naa-amaze ako, nagpapasalamat ako sa Diyos ng gano'n na lang. Alam niyo po, ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang niya ito pinadama sa atin. Katulad ko, ngayong itong panahon na ako po ay naglingkod sa Kanya, hindi lang ito yung panahon at pagkakataon na minahal ako ng Diyos. Minahal ako ng Diyos dahil tumugon ako sa Kanya. Hindi. Kahit noong panahon na hindi pa ako tumutugon sa Kanyang panawagan, minahal na ako ng Panginoon. Balot na ako ng pagmamahal ng Diyos. Isipin niyo po, paano? Dahil tinatanong niyo ko talaga, yes. Dahil kahit noon na malayo pa ako sa Kanya, alam niyo po ba, may ikwento lang ako sa inyo. Sharing. Which part naman po talaga nito.
Dahil nung ako, wala pa sa Lord, maluko po ako. Ako po ay pabigat sa pamilya, lalo na sa tatay ko. Natuto po akong magsugal. Hindi na lamang po ordinaryong manunugal ito na nagsasalita sa inyo noon. Grabe na po akong magsugal. Mas marami akong oras sa sugalan kaysa umuwi sa bahay po namin. Ang ikinalulungkot ng tatay ko, yung napaka-responsible na anak nung matutong magsugal, naging irresponsable. Yung dating magalang, alam niyo ng kabaliktaran. Hanggang sa lumala ng lumala, natutunan ko po ang isa sa kinaayawan din ng tatay ko pag nanakaw. Yes, hindi po ako nahihiya. Pero medyo friendly naman. Lagyan natin ng kunting katapatan. Pag nanakaw na friendly, bakit? Ang ninanakaw lang naman po talaga namin nun, mga bunga ng punong kahoy, mga tanim ng mga relatives din naman namin, cauliflower, alam niyo naman ng mga produkto sa Santa Catalina, nagiging katuwaan namin ng mga kabarkada ko noon, yung magluluto-luto kami sa kung kaninong bahay namin maibigan na mag-dinner. Yan. Magkukumpay ako doon sa tanim ng mga tita ko, kapatid ng tatay ko. O di kaya, mangunguha kami ng mga bunga ng langka doon sa eskwelahan. Hindi kami nasisiyahan sa 3 o 5 piraso lang, dapat maramihan. Kaya yung 10, 15 na bunga ng langka, pipitasin namin yon sa ilang mga puno ng gabi at madilim. At iiimbak namin po yun doon sa gitna ng bukid. Maliban doon, nangunguha din kami ng mga isda sa fish pond ng ibang tao. Yan. Hanggang sa umabot nga po doon sa tinutukan na po ng baril. At awa naman ng Panginoon, hindi pumutok. Itong naglilingkod na ako, na-realize ko na, kaya pala, iningatan ako ng Diyos. Kaya pala hindi ako natuluyan, ay sobrang ako'y minahal ng Panginoon. May plano pala siya sa buhay ko. Yes, mga kapatid. Ang pagmamahal ng Panginoon, mayroong mission. Love is a mission. God's love is mission. Anong mission niya? Yun na, iligtas tayo, i-rescue tayo, i-restore yung relationship natin sa Ama na winasak ng kaaway dahil sa kasalanan. God's love is universal, God's love is sacrificial, God's love is intentional, God's love is redemptive, God's love, bago ko po ibigay yung pang-5, sinasabi nila, wala daw forever, huwag kayong maniwala doon. Diba? Meron. At ito'y walang iba, kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. God's love is unconditional. God's love is forever. Yan. May forever. Anong forever? Ulit, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, forever niya itong ipinapadama. In fact, ang pagmamahal ng Diyos, kung narinig yun, nasundan yung kwento ko sa inyo, God's love na ipinadama niya sa akin in my past, in itong present, and even in the future. Forever talaga ang pagmamahal ng Panginoon. If you are doubting, mga kapatid, pagdudahan mo na ang pagdududa mo. Alam mo, ang totoo, kahit gaano karumi at karami ang pagkakasalan mo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Wala pong invention or walang gawain ng tao ang may kakayahan na putulin ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Wala. Walang invention o walang gawa ng tao ang pwedeng pumatid sa pagmamahal ng Diyos. Wala. Kahit sabihin na po natin na kung minsan
may pagdududa tayo. Minsan dumadating tayo sa pagkakataon na napapagod tayo sa paglilingkod. Minsan may pagdududa na tayo, lalo na pagdating sa mga prayer requests, diba, na hindi pa tinutugon. Alam mo kapatid, may mabuting balita ako sa iyo. Kahit may pagdududa ka minsan, kahit nag-aalinlangan ka minsan, hindi kailanman mababago ang katotohanan. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Kahit minsan hindi perfect yung faith natin sa Kanya. Bakit ko nasabi yun? Kung naaalala niyo po yung panahon na ang sabi ng Panginoon sa Kanyang 11 alagad, ang pangyayaring ito ay naganap nung nabuhay ng muli ang Panginoon. Ang sabi niya, pumunta kayo sa Galilea, mauna na kayo roon, magkita-kita tayo roon. At naganap ang lahat ng bagay ayon sa pagkakasabi ng Panginoon. At ito po ang nangyari. Nung magkita-kita sila, yung 11 alagad at ang Panginoon, sumamba ang mga alagad. Nung makita ang Panginoon, lahat sila nagpuri, lahat sila sumamba sa Panginoon. Yet, ang sabi ng Bible, mayroon sa kanilang ang nag-aalinlangan. Basahin niyo yun, nandun sa gospel po. Now, anong ibig kong sabihin? Ang gusto ko pong puntuhan po doon, ang pagmamahal ng Diyos, kahit may pag-aalinlangan ka, hindi kailanman mababago ang katotohanan. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Yung kasalanan mo, kung iniisip mo, hindi ako mahal ng Panginoon dahil hindi ako perfect. Hindi ako mahal ng Diyos dahil marami akong pagkukulang. Kapatid, huwag kang padadaya sa sarili mo. Mahal ka ng Panginoon mula pa noon hanggang ngayon, hanggang bukas. Ang kailangan mo lang gawin, magsumikap, makapamuhay sa kabanalan, talikdan ng kasalanan, at higit sa lahat manampalataya sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Panginoon na siya'y lubos na nagmamahal sa iyo. Regardless kung ano man ang nagawa mong pagkukulang, it doesn't change the fact and the truth that God loves you so much. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal ka ng Panginoon. Special ka sa Kanyang paningin. You are valuable in the eyes of God. Tulungan mo lang ang sarili mo na makapamuhay ng matuwid, manalig, manampalataya. Ama namin Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, salamat sa wagas mong pagmamahal, sa tapat mo at dalisay mong pag-ibig sa bawat sa amin. Salamat sa pagmamahal mo na pumapawi sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pagmamahal mo na hindi kailanman masukat. Pagmamahal mong walang katulad, hindi nagmamaliw. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Thank you, Lord, for the love. Salamat po sa pagmamahal. Patuloy mo pong ibinubuhos sa bawat sa amin. Pagpapatawad mo, grasya mo na ibinubuhos sa bawat sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagmamahal na patuloy mo pong ipinapadama sa amin kahit minsan hindi kami nagiging totoo sa iyong banal na harapan. Kahit marami kaming pagkukulang, kahit marami kaming pagkakasala sa inyo, hindi po nagbabago ang inyong pagmamahal sa amin. Thank you, Lord God. Sa gabing ito, sa hapong ito, dalangin ko, sino man ang abutin ng mabuting balitang ito, ipadama mo po sa Kanya ang iyong wagas at dalisay na pagmamahal. Tulungan mo po siya sa lahat ng kanyang mga problema at pagsubok sa buhay. At sa pagmamahal mong dalisay, padaluyin sa kanyang kagalingan sa lahat ng kanyang mga karamdaman, mula ulo hanggang talampakan. Hayaan mong ang bawat sugat at latay sa katawan ni Jesus, bawat patak ng dugo ng Panginoon Jesus,
sa pananalig at pananampalataya namin ngayon ay kagalingan sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Pagpalain mo po, Panginoon, ang pamilyang ito na patuloy na nag-i-initiate na magkaroon ng ganitong pagpapahayag ng iyong mabuting balita, ang Garces at Aviva family. Pagpalain mo po sila, Panginoon, sila na naging daluyan kung bakit po na isa sa himpapawid ang iyong mabuting balita. Pagpalain mo po ang lahat ng mga taong aabutin ng pangangaral na ito o pagbabahagi ng iyong mabuting balita. Tulungan niyo po sila sa lahat ng kanilang mga gawain. Salamat po, Yahweh, parangalan at purihin ka sa iyong kadakilaan at walisay na pagmamahal mo. Ito ang aming samuhat panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Kristo at sa pakikisa at pagtulong ng Inang Birheng Maria, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Hanggang dito na lamang po, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan, mahal na mahal tayo ng ating dakilang Yahweh El Shaddai. God bless po sa lahat and count your blessings. Bye-bye po.